Good morning, accountants and managers. So what is accounting? So yan yung unang tanong na bubungad sa iyo sa first day ng accounting class mo, tulad nito. Okay, so mahalagang alam natin kung ano ba ang subject na pag-aaralan natin kasi by knowing kung ano at sino din ito ay magkakaroon tayo ng idea sa kung ano-ano ba ang mga pag-aaralan natin at yung set of expectations natin sa subject na ito. So meron tayong 5 definition para dito sa video na ito. So, una nating definition ay accounting is the language of the business. So, yan yung pinakamaikli. Kaya kapag may pinamemorize, yan na lang yung sabihin mong definition. Okay? So, bakit pa siya tinawag na language of the business? Kasi yung mga relevant information na makukuha ng mga users ay kanilang gagamitin sa kanilang decision making. So tayo kasi bilang accountant, ang end product natin or yung isusupply natin sa mga users of accounting information ay yung financial statements. So sa pamamagitan ng mga financial statement na yon na dapat ay tama at accurate, so iyon yung pagbabasehan ng mga users of accounting information tulad ng business owner, ng mga potential investor, ng mga government regulatory bodies para sa kanilang mga decisions. Okay? So, kahit hindi na magsalita yung mismong buong negosyo, just by looking doon sa financial statement, malalaman na natin kung ano yung mga naganap sa negosyo na yun. Okay? So, parang indirectly, parang nakikipag-usap na yung So indirectly, parang yung mga financial statements, sila yung bahalang makipag-usap sa lahat ng posibleng pwedeng tumingin ng mga accounting information na nakasulat doon. Okay, kaya siya tinawag na language of the business. Kung healthy yung business, maganda yung kanyang condition or position, malalaman natin yan sa financial statements. Okay? Second definition natin ay accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decision. So yung source natin dyan ay yung nababasa mo sa ibaba. So himay-himayin natin kung ano ba yung ibig sabihin ng definition na ito. Yan, base sa definition, pinapakita dyan kung bakit tayo nag exist as an accountant. Okay, kasi it is a service activity. So, pag service activity, dapat merong service provider. At sino yon? Tayo yon bilang future accountants. Okay, so ano daw ba yung ating gagawin? So, tayo daw ay magpo-provide ng quantitative information. Kapag sinabi natin quantitative information, yung impormasyon ay nabibilang at merong presyo o halaga. Okay? So, related yan dito sa pangatlong naka-highlight, which is financial in nature. So, dapat yung mga i-record natin ay yung may kinalaman lamang sa financial na kondisyon at performance ng isang kumpanya. Kapag hindi siya financial, wala siyang presyo, wala siyang halaga, hindi ma-convert in monetary terms, hindi natin siya dapat i-record at hindi na natin siya sakop. Okay? So, yung mga ginagawa nating financial statements, saka yung mga recording na yan, it will be useful in making economic decisions. Okay? So, para yung mga management or yung mga managers ay makakagawa ng mga strategies at decision na makakatulong sa paglago ng business. So, yung magiging basis nila ay yung financial statement na pin-prepare natin. Next definition naman, accounting is an information system that measures, processes, and communicates financial information about an economic entity. Okay, so yung source natin ay yung naandun sa ilalim. So, i-discuss natin to. Okay, so halos kagaya din siya ng unang definition, 'di ba? Pero take note of the word information system. So bilang accountant, hindi lang tayo tagalista ng gastos o kaya man tagasinop ng kita at tagagawa ng reports. So meron tayong sinusunod na systems or sistema. Kapag sinabi kasi nating system, ito ay tumutukoy sa proseso or procedures, pamamaraan or methods at steps kung paano ba gagawin yung isang trabaho. Okay, so bakit pa kailangan meron pang system? Siyempre, para organize. Kumbaga para hindi magulo. So napakasalimuot na ng accounting. Kaya kung walang sistema, ay naku talaga naman. Maloloka ka naman din talaga.
Kaya sa pagbabasa mo ng mga books at sa panonood mo ng mga videos at pag-aaral tungkol sa accounting, so dapat wag kang patalon-talon. So dapat naiintindihan mo muna talaga yung nasa una bago ka pumunta sa kasunod. So tulad nga ng makikita mo, dapat para organize. And at the same time, kapag ka ikaw ay organized, naiintindihan mo yung proseso, tama yung financial report na iyong magagawa. Okay? Next naman natin. So, accounting is the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of the accounting information. So, kung yung tanong sa Miss Universe ay what is accounting, tapos ito yung sinagot mo, wala na, finish na, may nanalo na. So, ito kasi yung definition na 5 points agad sa mga essay at karaniwang definition sa books. Okay, so isa-isahin natin. So, sabi dyan, process. So, tulad nung nabanggit ko kanina, merong sistema. So, may sinusunod na steps kung paano gagawin ang accounting. May concepts and principles also behind every step. Okay? Next naman natin, identifying. So, hindi lahat ng may kinalaman sa operations ng business ay may kinalaman sa accounting. Doon nakaka-apekto sa figures or amounts. Pero hindi lahat ire-record mo. So, hindi ka secretary. So, ang ire-record mo lang, ano yun? So, you have to identify only those which are financial in nature, tulad ng nabanggit kanina. Pag sinabing financial, kayang bilangin o tumbasan ng pera o may kinalaman sa pera. May halaga, merong presyo. So, pag walang kinalaman, ligwak, wala kang pake doon. Okay? So, next naman natin, measuring. So, bilang accountant, ikaw ang unang may alam. So, regarding the financial matters ng company. So, ikaw ang unang makakadama ng pagkalugi o tagumpay ng business operations. So, gusto mo ba yun? Okay, so sa mga resibong hawak mo, ay matitimbang at masusukat mo how those expenses or sales will greatly affect the company. Okay? So, though wala ka naman ang magagawa kung 1 million yung nasa bill o kung ano man yung nakasulat doon, halimbawa, pero dyan papasok yung kasunod. Yung communicating. Okay? So, communicating, base sa mga na-record mo, you will communicate or i-report mo yung resulta sa mga decision makers. So, pwedeng sa owner ng business o kaya sa mga managers. So, dyan pumapasok yung role ng financial statements na ginawa mo. So, by just looking dun sa financial statements, makikita ng mga managers, business owners, and involved sa operation kung ano-ano yung financial performance, tumubo ba o nalugi, at yung financial position, kung marami bang utang yung business or enough naman yung capital. So that way, makakapag-adjust yung mga manager sa operations ng business base sa financial statement na ginawa mo. So yung tinatawag nating informed judgment, yan yung definition, yan yung saysay ng FS na ginawa mo. Okay, so decision makers are informed, therefore makakagawa sila ng mga strategies na base sa factual information, yung totoong impormasyon na pinresenta at hindi base sa hula-hula lang. Okay, so dapat proud ka kasi ikaw yung may gawa ng financial statement na pagbabasehan nila para makagawa ng strategies. Okay? So, last definition natin, accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner, and in terms of money, transactions, and events, which are, in part at least, of a financial character and interpreting the results thereof. So, maganda rin yung definition na to. 5 points din to sa mga essay writing contest ng accounting. Okay, so himay-himayin natin. So, sabi art. Kapag sinabi nating art, it is the manner on how we are going to interpret transactions. So, maaaring iba-iba kada tao, di ba? So, kung marami tayong accountant, may possibility na iba-iba din tayo ng interpretation. Okay? Sir, paano po yun? Di iba-iba po yung financial statements. Oo nga, di ba? So, para ma-reconcile yan, merong sinusunod ang mga accountants na accounting standards. So, pag-aaralin natin yan sa mga susunod na topics. So, para i-reconcile yung iba't ibang interpretation ng mga accountants sa mga transaction. Okay? Next na naka-highlight dyan ay yung recording. So, ito yung primary function natin.
maglista, mag-record. Okay? So, pag mali yung recording mo, mali na lahat ng kasunod na information. So, i-record lang natin yung mga transactions which are financial in nature tulad ng nabanggit kanina. And make sure na yung i-record mo ay i-record mo siya sa tamang account. Tamang account at saka tamang amount din. No, kasi kapag mali ka na sa simula, mali ka na hanggang dulo. Kaya analyzation is the key. So pag-aaralan naman natin yan sa succeeding topics natin. So next naman natin na naka-highlight dyan ay classifying. So habang ikaw ay nagre-record or naglilista, dapat mailista mo yung transaction sa tamang listahan. So, di pwedeng basta record lang. Halimbawa, may nangutang si ABC company, tapos nilista mo kay DEF na dapat kay ABC. So, ngayon, yung listahan, binigay mo sa taga-kolekta ng utang, pumunta kay DEF. So, syempre, si DEF na wala namang utang, nagagalit dahil wala naman talaga siyang utang. Okay? So, si collector, nasayang yung oras niya, saka yung energy, tapos napagalitan pa siya. 'Di ba? So, simpleng illustration lang yon how critical our work is bilang accountant. So, dapat careful tayo kasi it could make or break the business. So, isa pang naka-highlight diyan ay interpreting. So, yung end product kasi natin ay yung financial statements. Okay? So, nakalagay diyan tumubo ba or hindi. So, ano yung gagawin? Kumbaga sa doktor, yung financial statement, iyon yung medical report. Kung malalaman ba kung malusog pa, may sakit ba yung business natin, or malapit na siyang mamatay. 'Di ba? So, yun siya. So, decision makers will interpret the results and formulate strategies base sa nakasaad sa financial statements. Okay? So, ang sarap lang sa feeling, no, na tayo bilang accountant, isa tayo sa mga key personnel that would contribute to the success of the business. Kaya mahalaga yung role na ginagampanan natin. Kaya ngayon pa lang bilang isang estudyante, mag-aral na tayo ng mabuti para in the future, makakontribute tayo ng great sa business kung saan natin siya itatayo at sa community din at sa ating bansa syempre. So nakaka-overwhelm man yung mga definition pero pak na pak at napaka-solid talaga kapag naging accountant ka na or natutunan mo yung mga accounting skills. Okay, so stressful lang siya sa simula, lalo na kung hindi ka into details. Pero kung pangarap mo naman talagang maging accountant, so yun, good luck and God bless sa'yo. Welcome, future CPAs.